Yo, what's up mga pare koy? Kamusta? Siyempre, nandito na naman tayo para manghusga ng mga bobong rapper. De, joke lang. Nandito tayo para muling magmarunong na akala mo talaga may mga alam tayo sa mga bars at sa mga wordplay nila. Pero ang totoo, mangungupal lang tayo ng rapper. Na-miss ko kayo. Dito na naman tayo sa aking YouTube channel. Siyempre, dapat nakasubscribe ka dahil alam mo na, bukas magla-live ako para dun sa mga ipaparapol ko sa mga mananalo ng distinctive shirt. Ayun, kita nyo yan. Tupak yan, no? Pang! Diba? Kung gaano kaangas ang distinctive shirt. Maraming salamat kay Madam Alex. At yun, hindi natin mapatagalin. Umpisa na natin. Itong battle na to ay kay Apex at kay Sixth Threat. Alam nyo na mga pare ko, tara, husgahan natin itong mga bobong to. Boboy, no? Tangina mo, Jonas. Kupal ka talaga. Game. Ito si Sixth Threat. Nanalo ng coin to si Sixth Threat. Piliin niya mauna si Apex. Tig 40 para dapat siya manghurado. Isa buhay Tournament 2019 Finals. Unang banat, pakinggan natin, Apex. Yo! Pangalan niya, Sixth Threat. Ang angas, di ba? Bisaya kasi siya. At yun yung address nila. Sixth Threat po! Tangina, one line pa lang. Alam mo na, pinaparamdam agad ni Apex na tangina. One line pa lang, may laman na agad yung pagiging komedyante ko. Putang ina! Ano nangyari sa unang 5? Bumalik ba? Umalis na? Ano sagot? Putragis ka! Husky? Acer? G-Clown? Sixth Threat? Parang imposible na mission. Ano to? Isa buhay 2019 Probinsyano Edition? Tunay na pangalan niya, Fluvert. Fluvert Floy. Stupid boy. Dahil kay Sak, na master niya na yung tutor foil. Pinapausukan habang tinuturuan. Hindi siya ginugulangan, pero ginugulungan. Sa lupit mag-construct, lahat kinikilabutan. Manang-mana kay Sak, magaling sa pwestuhan. Parang sinasabi na Apex dito, ka-jamming lagi ni Sixth Threat. Si Sak Maestro gumawa ng mga mag-setup ng mga wordplay, mga bara, tas doon din sa aagord. Parang doon din sa pag-aagord tinuturuan din daw si Sixth Threat ni Sak Maestro. Hindi siya ginugulangan pero ginugulungan. Multis agad mga inaano na Apex dito, putang ina. Parang inaano agad na Apex dito na tangina. Hindi basic rhyming mga ginawa niya rito sa finals. Multis agad. Puki ng ina neto ni Fluvert Floy, may talento. Teacher's pet pag in-interpret, spoiled sa maestro. Fluvert, di pag binaliktad mo yan, Bert Flu. Bird flu. Di pag binaliktad mo yan, Bird Flu. Eto ba yung manok nyo? Hayop sa hairdo. Ninakaw mo na nga yung hairstyle ni Target, di ka mala nag-thank you. Mananalo to sa akin? Says who? Paano to mananalo? Yung mata neto mag-MU, tapos yung butas ng ilong niya nag-LQ. Di ko malaman kung... Parang ang gaan nung jokes na yon ni Pex para dun sa mahabang setup niya na yun, no? Sayang. Ganda pa naman ng pagka-multis niya. Says who? LQ. Sayang. Kung polar opposite, opposite. Siguro nung nilikha to ng Diyos, pinindot na lang niya yung autopic.
Delikato ng Diyos, binindot niya na lang yung auto-pick. May tulog daw ako kay Sixth Threat. Oo, sa sobrang boring, nagkaroon nga ako ng stiff neck. Kunwari gifted, gusto ng gift check. Sobrang witty, mukha ng wheat bread. Sobrang cheesy, mukha ka ng quick melt. Yung pisngi, fishnet, yung ngiti niya tinted, pumupogi lang to pag yung picture may vignette. Ano nangyayari? Nasaan yung nagsabi ng B stays high? Biglang naging Flubert ng ina K, thanks, bye. Yung battle rap daw, effortless na sa kanya. Pero aanin mo yung record na maganda kung wala ka namang na-record na kanta. Eto ba'y champion nyo? Matitira mo yung merch, music video, pati yung album ko. Ikaw matitira lang kita sa photo album mo. Sabi sa kanila dati sa holding area, okay, 3 songs, mga repa. Sabi ni Sixth Threat sa organizer, sir, pwede bang 3 rounds a cappella? Sabi niya kay Lanceta, anong bago sa disenyo kung yung disenyo pare disenyo? Eh kung isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Gago. Last ng silip na yon. Eh kung isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Yung kasi yung style ni ni Sixth Threat. Yung akala mo paulit-ulit niya lang sinasabi pero iba yung meaning pala. May ibang meaning pa pala yun. May double meaning pa pala. Hindi porkit Bisaya siya kasi puta ka na hindi naman Bisayang yun, pero ang galing ni Sixth Threat nung ginawa niya yung linya na yun, putang ina. Tas dito minak na Apex, no? Isinga mo na lang kaya yan para masabi mo ng diretso. Ano yon? Yung grabe? Pwede kong gawing gravy? Tapos yung gravy, pwede kong gawing Gary V? Kaya wag mo masabi-sabi sa akin na parehas tayo ng forte. Kasi pag naglaro ka ng salita, parang yung ilong mo may 11. Tirador ng timog, sino tinakot mo, pre? Magmumukha ka lang patapon sa pambato ng norte. Tangina mo. Lakas nung multis na yun, pati yung punchline. Kaya wag mong masabi-sabing parehas tayo ng forte. Sinong tinakot mo, pre? Magmumukha ka lang patapon sa pambato ng norte. Lakas. Patapon, tas pambato. Alam mo yun, patapon, pambato, tas pambato. Tirador ng timog. Bato, tira. Bato, tira, tapon, tirador. Tangina, iba't ibang klaseng yun. Lakas nun. Ahon 10 game! Yeah! Babanta to kay Joker pa! May Joker ka! Kung puro bars lang dala mo, game over na! Tangina, sinet ni Apex dito na parang tangina, puro bars lang babibitawan mo. Kumbaga, hindi ka flexible na MC kung puro bars ka lang. Kailangan well-rounded ka. Lakas nun. Yung gigil na Apex lumabas bandang patapos ng round 1 niya. Yung round 1 niya, yung umpisa kasi ng round 1 niya, kalmadong-kalmado siya eh. Pero nung netong bandang panapos na, para nag-start siya dun sa disenyo, dun siya nag-start manggigil eh. Dun din pumasok yung mga malalakas niyang punchline. Pakinggan natin round 1 ni Sixth Threat. Game! Simulan natin sa question. Mark, kadyente di ba yung kaniyang pangalan? When no question, Mark, na nakaabot ka ng finals, kaya ating palakpakan. Kuyo,
Kung yung question mark mo ay simbolo ni Joker sa sobrang hanib sa tawanan, pues question mark ko rin ay simbolo, pero ito'y karit ni kamatayan! Ano, game? Tangina, 4-bar setup na puro question mark. Simbolo ng karit ni kamatayan. Yun ang ano ni ano rito. Yun ang pinagkaiba nila ni Apex dito. Si Sixth Threat, laging 4-bar setup. Tas yung malakas na punchline lagi yung pang ano niya, yung setup niya. Lagi may malakas na punchline doon sa setup. Si Apex kasi one-liner to eh. One-liner, two-liner. Si Sixth Threat naman, isang punch lang dun sa 4 na bara pero sobrang lakas. Pero minsan may mga setup kasi si Sixth Threat na tangina sa setup pa lang ang lalakas na ng punchline kaya nagsisigawan na yung mga tao eh. Dito 4-bar setup, last nun. Dalawa na lang tayo sa isa buhay, pagkat parehas ng bugbog nagpaluhod. Kwento ng panalo mo sa isa buhay, malugod kong binuod. 3 sunod mo na W, mauudlot na't palubog, pagkat sa WWW ako yung tutuldok sa kasunod! Pukin ang ina. Ang galing ni Sixth Threat sa mga ganon. Nakamultis din. Pero yung mga reference na ginagamit niya, putang ina, bago. Bago talaga. WWW, ako yung tutuldok sa kasunod. Sa dayong sasaksak sa akin sa dulo, well, open your eyes, ika nga ni Macklemore. Bracket of death, ako lang buhay. Yung bracket na kinutsa mo lang before. Mula kay Rudik, Lanceta, Poison, lahat binangga, walang minor. Di na ko titiklop sa patalim, nilagpasan ko yung Gregor! Putang ina, ginawang reference yung 3 tinalo. Ginawa ring reference na Apex yung mga tinalo niya pero walang ano, alam mo yun, walang basta sinabi niya lang yung mga pangalan nung mga tinalo niya. Tapos yun nga, yung sa Provinciano Edition. Okay din yun, jokes din yun. Pero ginamit din ni Sixth Threat yung 3 tinalo niya pero ang galing nung ang galing nung pagkaka-setup niya. Di na ako titi yung kay Rudik, titiklop sa patalim. Di na ako gagamit ng Gregor. Alam mo yun, yung patalim si Lanceta, tas yung Gregor si Poison 13. Rudik, Lanceta, Poison 13, yun yung pagkaano niya. Pagkakasunod-sunod. Ang galing nun, galing nung reference na yun. Di na ako titiklop sa patalim. Di ko na kailangan gumamit ng Gregor. Galing nun. Oo, tirador! Oo, tirador! Kada bangko'y nakamamatay. Sabi mo, champion ka na, di ba? Sige, upo ka lang sa trono. Sabi ko, bangko'y nakamamatay. Ito'y silya elektrika. Sige, upo ka lang sa trono! Pero speaking of trono, let's rewind 2017 isa buhay. Di ko sinasabing may luto doon. Pero kita naman sa video, sino nakain puta, si Pukuda. Ginawa ko lang pok-pok noon. Pok-pok? Puta, nakain? Nag-guess nyo ba yung coach ko na yon? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sana nagmomot-mot ngayon! Tomas? Tangina mo! Dito walang puta, pinaparinggang ni Six, di ba? Kung nakaraos lang ako sa unang round, wala sana nagmomot-mot ngayon. Walang nagtutumas-tumas, diba? Walang nagmomot-mot. Tas yung mot-mot na tinutukoy ni Sixth Threat doon sa tungkol sa mga sa tutan, sa sex. Ano yun? Pok-pok, puta. Galing. Wala. Ano pa lang, umpisa pa lang ng round 1 ni Six. Tangina, puro punchline agad pinakawalan niya rito na malalakas. Ina! Pero di ako kasing yabang mo. Na ultimo fan pinag-aantay nito.
Naging fan mo rin naman ako dati, di ako mapagbalat kayo. Pero para tawagin akong stan na fan, abay sobrang hangin mo naman. Pero di ako aaray huwag kang masyado mahangin dyan. Lennon, tandaan mong isang fan lang din ang papatay sa'yo. Oo, mahangin. Pag sinat nyo to ng 100 times, yung reply niya 100K. Saktong malaki patong ulo, ngayon mo ibigay yung 100K mula kay Tats. 4 na sunod kong panalo. Di lang basta corning hype. May bala pa atong tirador. Idadagdag pa to tonight. 4 na patay. Oo, 4 na po. 4. Gets agad yung punto right na dumagdag ka sa 44 na magtapos sa 45. Na magtapos sa 45. Wala akong balak magpatawa. Seryoso lang handa. Seryoso ang katha ng sa seryoso magtanda. Suspendido Apex Summit. Ngayong seryoso ang banta. Tangina. Kala mo di kita aabutan sa tournament na to? Aba, kulang yan tansya mo, please. Tira nyo, gulat pa yata. Nag-miss tulang ang ulam na sinuka kaya panis. Tara sabay na tingting na paglubog ng haring araw. Ngayong inabutan ka na ng 6. Putang ina mo. Miss tulang. Ano yun, nakamultis pa rin yung inano ni Six Threat doon. Galing. Putang ina. Ngayong inabutan ka na ng 6. Kasi yung paglubog ng araw, alas 6 talaga, alam ko nag-i-start na siyang lumubog eh. Eh sa Apex yung haring araw. Ang galing ang galing maghalimbawa ni Six Threat. Tangina. Mamaw. At bago ka makapag-rebat ng mga sulat mong rebat, yung mga gimmick mo noon, pag-usapan natin si Boss Lots, haring araw, doon natin to itoon. Sama natin yung idol kita at fan mo ako, sige lang gamitin mong tugon, di ba? Magaling ka mag-rebat, pues mag-rebat ka ng hindi tungkol doon. Round 1. Style clash eh. Kasi pinakita na Apex dito na hindi lang siya hindi lang siya pang bars. Alam mo yun, Joker din si Apex eh. Pero kung sa pagalingan ng style, ibabase, kung sa palakasan ng style, malakas yung kay Apex eh. Pero mas, kumbaga mas malakas lang din talaga yung ginawa ni Six Threat sa round 1. Dahil umpisa pa lang, sunod-sunod na yung punchline agad. Bigay ko tong round 1 kay Six Threat. Pahinga natin tong round 2 na Apex. Lupit talaga ni Fluvert. Grabe naman. Pag hinimay ko bara mo, parang binuklat ko yung puwet ni Harty Dabam. Kala mo to, madaming alam. Kita nyo naman, itsura pa lang, partida pa yan. Pag ako nagpatawa, pahirapan. Sabi niya kay Poison 13, isa daw siyang barakuda. Isda ka pala? Kala ko nung una, laman lupa. Kamukha mo si Magikarp. Pero hindi ka magiging Gyarados kasi wala kang Dragon Heart. Ganito itsura pag tinanggalan mo ng ilong si Alucard. Pag ako nanlait, may halong art. Complete package laban sa... Ano to? Add to cart? Barakuda daw siya. Hoy, isda. Hindi ka barakuda. Koi fish ka. Nag-away sila ni Harlem. Noon, doon sa Alimol. Buti na lang si Six Threat mabait. Sabi niya, fish tayo, tol. Kaya hanga ako dyan eh. Iba yan. Kasi nga, fish threat is the man. Ang dami mong kuto! Putang ina, biglang binanat. Ay, ang dami mong kuto! Putang ina to ang puta. Biglang binanat talaga ganun eh. Para dito, para sa akin insulto. Pag ito nagbanta, nakakaantig ng puso. Pag ako nagbanta, warning shot sa ulo! Fluvert,
Huwag kang magmagaling. Hindi mo ako masisindak kahit may hawak kang patalim. Ika-6 na banta, doon pa lang wala nang dating. Dahil kung umabot na ng pang-6, para ka na rin umamin na wala ka talagang gagawin. Oo nga naman. Ika-6 na banta. Dahil kung umabot pa ng ika-6, para ka na rin umaming wala ang gagawin. Galing nun. Pagkatapos ng laban yung bangkay neto, diretsong naiya. Nakasuot ng A to C na t-shirt para meron kang memorabilia. Ako si Bato sa Apex, galing Metro Manila. Hihiwain ko si Six at lalagay ko sa kahon parang regular pizza. Dito ka na magtatapos, uuwi ka nakatoga. Tapos ng orientation, di ka na makakaporma. Pag nabuwisit na sobra, yung kamao ko, nagiging cobra. Malakas tong mangotong parang pulis patola na nagtanim ng droga para makamit yung kota. Putang ina mo. Malakas mangotong. Parang pulis patola na nagtanim ng droga para makamit yung kota. Ito yata yung, hindi ako nagkakamali pero ito ata yung mga taon na nahuli si Looney. Parang ito yung sinasabi ni Apex dito. Barakuda! Sabi niya, wala na mas tutugma pa sa ika-6 ang kampyon sa ika-6 na kampyon. Hanep, grabe naman, Chong. Paano hindi magtutugma? Isang salita lang yung pinalitan dun. Alam nyo kung anong tumutugma sa ika-6 na kampyon? Sa akin na lang yun! Tanginang galing ng example na Apex dun. Napaka-basic. Pero putangin na pasok. Sa akin na lang yun. 6 na kampyon. Putangin galing. Tapos pinuna niya pa na isang salita lang yung pinalitan. Yun ang parang sinabi niyang ito ang pinaka-perfectong tugma ng 6 na kampyon. Sa akin na lang yun. Galing. Double meaning pa yun. Sa akin na lang yun. Yung pangawang hindi ko sasabihin. Pero sinabi niya. Tsaka yung sa akin na lang yun. Yung siya na lang magkakampyon. Galing. Kala mo to matigas na buto, matapang kuno. Ang dami mo nang nauto kahit hindi ka pa handang makipagbasagan ng bungo. Pumunta ka dito sa pag-aakalang ikaw na hahawak ng sulo. Ang hindi mo alam may halimaw na kailangang alayan ng dugo. O, diba? Yun na yung round 2 ni Pex. Sige, pakinggan mo natin round 2 ni Six Threat. Panay palakpak ng mga sumugal sa'yo, sa mga pilit mo na hirit. Paano mas sikat ka noon, ngayon iba na yung hangin na naihip. Yung mga nagsasabing mananalo to sa akin, halatang ngayon lang ulit nakabili ng ticket. Kasi ano bang? Diba? Kasi ano bang? Tanginan. Galing na, yung mga humihiyaw kay Apex ngayon lang daw nakabili ng ticket. Kasi putang na, sunod-sunod nga naman yung panalo ni Six Threat na ang gaganda ng mga ginagawa niya. Tapos parang yung sinasabi rito ni Six Threat, yung mga ibang pumunta rito, parang sa online lang lagi. Hindi sila, hindi nakakapanood talaga lagi ng live. Kay Apex. Yossi, kasi ano bang bago sa sasabihin mo? Wala! Para kasi balakid, alam na namin sasabihin mo. Wala! Gawain ito, manalait itsura, nanay, sota. Ganun lagi yung trip mo, boy. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Sino ka? Si Keyboard. Stop. Sino ka? Si Stop. Na-predict din pala ni Six Threat yung mga sasabihin dito ni ni Apex, manlalait ng itsura, mandadamay ng nanay, shota.
Sino ka? Si Kib. Stop. Galing. Alam mo, bago kita pakitaan, magpakita ka naman ng bago. Tingin mo sa akin na rookie, pues pinapakitaan ka ng bago. Sabi niya kay Acer, nag-tour siya sa gitna ng Masbate, naging masturbate yung resulta. Bars. Kaso anong kinalaman ng pagmamasturbate sa pagtutur niya? Alam mo, okay na sana eh. Ganda ng storya, sarap ng kwento, yung feeling na makakabaon na, yung akala mo makakatira sa Jakul lang napunta. Pero di, mas malala yung ginawa sa bandang huli ng puta. Tuwang-tuwa yung mga bakla nung makakatira sa Jakul lang napunta. Yung akala makakatira. Parang double meaning din yun nung makakatira tsaka makakatira. Dun kasi mas bate, tas masturbate. Parang sinabi kasi na Apex doon kay Acer na doon daw nakatira si Acer sa Masbate. Kaya yung makakatira tsaka makatira, parang yung inaano ni Sixth Threat dito. Sa Jakul lang napunta. Tsaka alam mo yung makakatira. Makaka-bars, parang ganon. Ano ng bara. Sabi niyang, namnamin niyo muna. Tangin na. Fuck. Yun. Umaasa ka lang sa cheap crowd reaction ng live, kaya feeling heavy gut sa peeps. Pero pag sinukat niyo sa replay, wex naman, panis, di mo kaya sa teknikalan repa. Sa akin delicads ka please, ako'y Lebron, Miami Days. At repa, di mo kayang mag-technical sa 6. Paano nadadaan lang sa sigaw? Pero kung usapang bara, walang puntong kritisismo sa purong lirisismo. Paano yung utak di makaya? At kung akalang madadaan mo ako sa delivery, lasapin mo na lang tong halik ng karma. Walang patutunguhan yung delivery pagtapos ko tong burahin sa mapa. Kaya mas pinili na lang maging joker. Kayo napapa-haha sa bawat salita niya. Mabababaw na isip na lulunod, panay haha pag siya na nagpakara. Magpaka-joker ka lang joker, haha, ang galing maghaha, magpatawa ka na lang ng patawa. Heath Ledger, haha, wak pa din sa bara! Tangina! Pero hindi lang pagiging joker, pati Rebuttal King, minsan niyang sinabi na siya yung tunay ng palihim. Pero naging number 2 ka lang kay Delo sa rebat, kay Sinyo sa pagiging joker, sa titulo ikay nabitin. Maiyahalin tulad sa torneo, sa isa buhay abadirin. Kasi nung sinabi mo ikay magcha-champion, alam mong nakatakda ka lang na pangalawa sa tunay na magiging. Kaya ako na yung minsan lang magpatawa, bihira lang kung sumigaw, di ko na-applyan sa handa ko. Mahinahon man to kung bumanat, inaantay naman ng tao. Pwede rin tong mercy killing, pinapatay ka ng kalmado. Hindi rin ganun kalakas yung round 2 ni Sixth Threat dito. Mas malakas kasi yung round 2 ni Apex kaysa sa round 1 niya. Bigay ko ng tabla tong round 2. Round 3, pakinggan natin. Yo! Round 3! Personala na! Wala nang integrity! Yung nanay mong bisakol na may STD, putang ina pinanganak ka sa tabi ng LPG. Yung tatay mo naman, yung tunay. Yun yung na-predict ni Sixth Threat kanina na mandadamay ng nanay. Nanay Shota, manlalait ng itsura. Yun ngayon yung pangumpisa na Apex. Yung na-predict niya, yung sasabihin ni mga aangulo sa kanya ni Apex. Galing nun. Sumakto pa na pagkasabi niya sa round 2, ginawa na Apex sa round 3. Na MVP. Pagkatapos kang iluwal, nagpaka-Jansina kasi you can't see me. Tinarantado ka dong? Payag ka nun? Yung babay, imbis na paganyan, paganon. Buti hindi ka nag-suicide, tol. Tangina, inabando na, parang Uniwide Mall.
huli niya Tang ina, inabando na, parang Uniwide Mall. Yun yung mall dito na inabando na. Sa Maynila. Tagal nang abandonado nun. Di na binuksan yung Uniwide Mall na yun. laban, sabi niya, well, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Wow, nakakahiya naman. Boruto, ikaw ba yan? Rasengan ka naman dyan kahit isa lang. No retreat, no surrender. Yan ang motto neto ni Mr. Call Center. Pero kung ako sa'yo, maglaro ka na lang ng ML. Ikaw yung tamod ni Looney na hindi umabot ng Excel. Kitang-kita, isa tong malaking partida. Kahit maging Team Davao to labas sa Team Manila, ako lang mag-isa, pila-pila, gagawin kong pika-pika. Tatalunin mo ako? Dia! Cowboy, yiha! Yiha! Pangalan ng grupo niya. Mas marami pa rin jokes na binibitawan si Pex dito. Puro jokes pa rin yung dala niya hanggang round 3. 3 digits. Parang TF nila. Makakatulong niya sa lyrics pag may laban, kadiri, di ba? Real talk, kadiri to death. Bebuti nga. Pag marami ka pang kulang, tinetext mo sila. Minsan nagmi-miss call pa. Puta, fake MC ka. Tinatawagan yung 3 digits parang 911 pag emergency na! Tangina mo, kanta nun. Tinatawagan yung 3 digits parang 911 pag emergency na. Galing. Ang lakas nun. Mga bars na ito, Tangina kung puro ganun, kung ganun kalalakas lahat nung punchline ni Pex mula nung round 1. Tangina, ang ganda sana na itong laban na to. Napos na while just snap, tupok buong Marbeles sa aking pag-alatanos, yung Maribeles, ginawa niyang Marbeles, abayos! Ngayon ipaparanas ko sa'yo kung paano si Thanos mabadrip. Total gusto mong bumalik yung Apex na lumampasok kay Blacksmith. Tutusukin ko yung mga mata mo ng chopstick, tapos bubunutin ko isa-isa yung mga ngipin mo ng vice grip. Para ako psychic, alam ko yung ginagawa mo na tactic. Kaya paano ka tatapat sa mga tulad kong hybrid na kahit may mang distract kasing kalmado ni Brad Pitt. Nung alam niya nang ako makakalaban, naging kabado, nagpanik, dinig masyado, yung heartbeat. Akala mo napatay niya yung aso ni John Wick. Hoy, Marlon fanatic. Dinaya niyo daw si Rudik sa Davao, yung pagkatalo niya matik. Para ka si Lebron sa home court nung naglaro ka may Magic. Kita mo na, kaya ko mag-multi nang walang humpay. Maliit na bagay, pero susi sa tagumpay. Ang ganda nun. Pinakitaan siya ng multis na walang humpay na Apex. Maliit na bagay pero susi sa tagumpay. Kaya mag-practice ka pa para sa susunod, mapakitaan mo na magandang rhyme scheme yung mga nanonood. Pag naghain yung tunay na artist, lahat nabubusog. Bawat suntok parang stylist kasi nanunuot. Halata naman sa kanya kung kanino hinango yung tarima. Pero masyado pang mahina. Kupal! Akala mo may tira. Yung nanunuot, di ko alam kung kanino ko na narinig yung kay Sak Maestro yata. Yung sakit, nanunuot. Parang kay Sak Maestro ko ata narinig yun. Kaya siguro hindi na rin ganun kalakas yung impact nun sa crowd. Kasi parang narinig na rin siguro nila yun. Kayo na yung next na Looney. O next generation. Sige, kayo na yung bida. Basta ako si Apex. Ang unang Apex. Champion sa lahat ng liga! Pag ako may inasikaso, parang inutusan ni Miss Minchin maglampaso. Ngayon sabihin mo sa mga tao kung sino malinis magtrabaho.
Round 3 ni Pex, may mga malalakas na punchline sa Apex dito. Solid mga punchline talaga. Pero may mga jokes kasi siya na hindi ganun kalakas eh. Yung tungkol dun sa isda, yung fish title. Round 3 niya ba sinabi yun? Hindi. Yung tungkol pala dun sa, tungkol pala dun sa airmat ni Six Threat. Yun dun sa pinanganak ka sa tabi ng LPG. Yung anay mo mga STD, pinanganak ka sa tabi ng LPG. Basta may mga jokes dito si Pex na parang hindi ganun kalakas yung impact nung mga mga punchline niyang jokes eh. Pero yung mga bars niya rito ang lalakas. Pakinggan natin Six Threat. Pex. Game! Round 3. 10 araw bago laban. Nag-demand ng 5 minutes kada round. Talagang sobra na gamit na gulang. Pare kaway, naglo-load management, kontrolado mo yung oras na kagustuhan. Talagang veterano moves. Ganyang galawan pare, olats pang banulang. Magulang, maging sa oras, pero walang oras maging magulang. Oh! Gasgas na angle, baka minus points pa ng urado. Oh please, G. Ngayon ka magpaka-veterano. Pagkat iyong status dito, 50, sa 6 threat ka mag-big T, magre-retiro sa akin tong veterano. Pagkatapos mo mag-60, mula nung stage 1 panay call out. Kala niya yung bars niya ang lupit. Puro ano. Tapos mag-60. 60 years old, tsaka 6 threat. Galing. Magre-retiro ka pagkatapos mong mag-60. Pagkatapos mong makalaban si 6 threat, tsaka pagkatapos mong umidad ng 60 years old. Nasa isip ngayong kaumasta ulit. Sobrang atat makipaglaro sa anim. Nagbalak mangulit. Total, rush ka ng rush dyan. Ito ang Russian roulette. Putang ina mo. 2 punchline na agad na sobrang lakas. Kahit yun dun sa sinabi niyang gasgas na maoras sa gulang pero walang oras maging magulang. Ang lakas din nung kahit sinabi niyang gasgas. Gasgas na yung angulo pero yung punchline niya hindi. Alam mo yun? Galing. Desperado magpatira. Ganyan ang bitch. Yung uling nag-call out sa akin, ayun, laglag sa pics. Agwat natin sobrang layo. Walang palag to pics, kaya sagot ko sa tawag mo, tutut, cannot be reached. Kaya, ngayon pag-usapan natin si Looney. Kayo yung magkasama sa araw na yun, di ba? Pare, you got no remorse. Kasi may source na nag-team break, kaya tumputa, palit ruta, and quickly you change course. Kaya bagay lang na magpaikli ka ng buhok at sa barbero umi-score pagkat ang bilis mo maka-shortcut whenever you see source! Ganon? Di ba? Nung unang narinig ko tong punchline na to itong setup tsaka punchline na to ni Six Threat, sobrang nalakasan din talaga ako dahil dun sa kainitan ng issue ni Idol Loons nung nga siya dun sa na setup nga siya dun sa bypass. Nalakasan ako rito, tapos malapit pa sa Apex kay Looney, kaya parang alam mo yun, parang convincing talaga yung pagkakasabi ni pagkakasabi ni Six Threat nung panahon na to kaya putang na, alam mo yon, mainit pa yung issue, tas Apex kaibigan ni Looney, kaya nung narinig ko tong punchline na to ni Six Threat, putang na, ang lakas nun, sobrang nalakasan ako nun. Pero ngayon kasi alam ko kasi ni-review na rin ni Looney to eh. Para sinabi niyang hindi totoo yung kasama daw nila si Pex. Pero nung panahon na narinig ko to, unang narinig ko to dyan mismo sa finals, puta, sobrang lakas niyan. Galing ni Six Threat sa na yun.
Tsaka yung pagkakakonect niya dun sa pagpapagupit na Apex, kumonect din yun dun, tas sa barbero, when you see source. Ganon! Ganon ba isusukli mo sa iyong say mate? Double meaning ba pag sinabing iyong rep inmate? Kasi wala nang artifice, wala nang nire-rep si Ape, wala nang grupo, wala nang Looney, kaya wala na rin nire-replicate! Kaya proud na proud sa iyong nanay mo. Nanay mo? Kasi may ibang kinakasama na yung nanay niya. Kaya sa battle rap na lang nilalabas yung hatred ng supot. Yung lalaki mas bata ng higit 10 taon. Dame Pex, ang lungkot. Ang sakit siguro sa pakiramdam na everyday siyang may kantot, binalibaliktad lang ng bata na parang Apex versus Mot. Pero wala. Matagal na akong retired sa mga personala na yan. Ang gusto... Alam mo yung pagkasabi ni Six Threat nandadamay ng nanay. Tapos biglang ginawa niya, no? Gagot. Pero bigla niyang binali. Ang galing ni Six Threat eh. Alam mo yon, aware siya dun sa sinusulat niya na, ay putang ina, mapupuna ako neto. Kasi sinabi ko na nandadami ng nanay sa Apex. Tapos ginawa ko. Pero, tang ina, babaliin ko yan. Parang ganun eh. Galing ni Six. Gusto ko lang na batukan to. Ito'y sampal mula sa asawa ni J-Clown, partner ni Husky, saluhin mo, bato-bato. May pahabol na ribat mula kay Shea at kung ano-ano, di ba tinatawag mo akong tamod? Pues tinatawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa fuck, isa slip up lang, shit. Tinatawag mo akong tamod? Pues masarap ba sa pakiramdam pag sinabing nagmana lang ako sa'yo? Kaya wasak tong unggoy na batusay. Apex. Oh, now y'all start making this post. I got ape this post. I just rate this hoe. Mula sa estilo, pagkatao, this Apex knows na dinaisek ko tong unggoy and left this Apex post. Kaya salamat sa isa buhay dito sa inyong binalato. At sa mga sumugal sa'yo, kayo naging makitid sa taya nyo. Fuck boss lots. Fuck iniwan na anak. Yung prediction mo, palyado, walang gas-gas kang binadibag, ikay malinis, tinarbaho! Nag-stutter si Six Threat dito sa bandang huli, no? Yung, kumbaga, kung ibabase ko to sa per round, yung round 3 nila, malakas yung round 3 ni Six Threat dito, no? Kaso lang nag-ano siya sa bandang panapos na nag-stutter siya. Pero hindi naman sobrang tagal eh. Alam mo yun, yung parang... Pero kasi nakakaano pa rin ng performance yun, tas tournament pa to. Hindi ko naman din sila pwedeng, kumpara sa akin, parang ang ano naman, kung sasabihin kong tie sila sa round 3. Pero mas maraming punchline dito si Six Threat na malalakas. Pero kung linis ng performance naman, Apex. Baka nga, pwede nating gawing tie sa round 3. Alam mo yun? Kasi, yung linis ng performance na Apex, hindi natin pwedeng baliwalain yun. Parang na veteran move talaga yung ganun. Tapos Six Threat naman, sobrang lalakas ng punchline. Kaso nga lang, nag-stutter siya dun sa bandang dulo. Siguro nga tie. Ang boto ko rito, round 1, Six Threat. Round 2, tie. Round 3, tie. Six Threat pa rin talaga. Kung tayo na isang round lang nakuha na ano ni Six Threat. Pero yung mga solid na punchline ni Six Threat dito, putang ina, grabe yung mga yun. Kung per round ko siya ibabase, Six Threat. Alam mo, parang kinabahan siguro si Six dito. Round 10, Day 2, Isa Buhay 2019 Finals, Apex vs. Six Threat. Mag-ingay 5 beses para sa kanilang pareho.
pwede lang panalo silang pareho doon. Pero Ayun ang mga pampalubag-loob ni Arik, di ba? Kung pwede lang, panalo silang dalawa doon. tournament to, isa buhay, 2019 champion, na boto ng hurado 6-3, magingay para ay 6-3. 6-3, no? May 3 bumoto kay Apex. Siguro dun nga dahil sa performance din, sa linis ng performance. Yun, putang ina, solid yun. Damn! Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming salamat. Solid tong laban na to. Ito yung mga laban na putang ina, talagang kailangan na matinding judging talaga. Pero, ano't ano pa man, panalo tayong lahat doon. Hanggang dito na lang mga pare ko. Kaya kailangan nakasubscribe kayo dahil bukas magla-live ako. Peace out.